Alright guys, once again, welcome back to Manila Hype Life and welcome to our another video. So ngayon guys, may ipapakita ko sa inyo. Sobrang solid nito. Another product na talagang magagamit ninyo at talagang sobrang sulit. At sobrang ang haba ng span ng budget nyo. kasi talagang itong ipapakita ko sa inyong product, talagang karamihan ng mga problema to ng karamihan ng mga nagbi-build, no? Lahat sa mga Civic, sa atin sa mga Honda, sobrang it's to sa number one na problema. Kasi syempre, alam naman natin na ang mga kotse natin, number one prone sa sayad. Dahil unang-unang Civic, mababa. Diba? Plus, kung naka-lowered pa kayo, mababa. So, anong unang tumatama at anong unang nababasag? Chin. So ngayon papakita ko sa inyo yung Franklin Lu, Frank Motors, hampas lupa chin, no? Sobrang solid nito. Karamihan sa inyo, I'm sure alam niyo na to, pero hindi pwedeng hindi natin gawa ng video to kasi talagang ang laking tulong nito and siguro isang eye opener na rin to. This is a little bit expensive compared dun sa mga fiberglass, pero again, just to be clear, we are not disregarding na sinasabi natin na pangit ng fiberglass or sobrang ganda nito. Ang pino-point out ko lang is it depends on your budget, no? Kung ang budget nyo naman is nasa magkano lang at yung fiberglass talaga ang afford niyo, pwede. Yun naman, dun kayo. I mean, wag natin ipilit yung wag natin ipilit kung talagang kung talagang hindi pasok sa budget, no? Lalo na kung kukunin natin yung budget natin sa mga sweldo natin na dapat para dun sa family natin. So, make sure lang to be wise on spending. So ngayon, ipapakita ko sa inyo to, hindi naman ganun kalayo, no? Pero medyo doble to compared dun sa mga fiberglass, no? So I think this is rounding around 5,000 pesos, 5,500, mga ganyan. So, gusto ko i-showcase to at ipakita sa inyo kasi nakailang subok na ako nito. Talagang kahit bumagsak, dumaan na ako sa baha, again, hindi ko binahan ng sobra. Yung medyo abot lang yung chin natin. Kasi naka-experience ako dati ng carbon, dinaan ko sa baha, hindi ko naman dinaan sinilusob, pero nung pababa ako, hindi ko alam na may baha kasi walang ilaw. So pag dive ko, pagkita ko may dive na ganun, buti bumper lang yung lumublob. Pag atras ko, wala na yung carbon ko. Diba? Wala na. Pag stop ko kasi malakas yung ulan, so pag stop ko dun sa gasoline station, 3 piraso na, no? So wasak na yung carbon ko. So wala na nangyari. So hindi mo na naman natin pwede buuin pa yun, di ba? So sobrang sayang. I mean, doon ako medyo hindi na nasulitan, no? Unless na lang talaga kung katulad sa akin kasi daily driven ako. Pero kung yung mga carbon naman, okay yan talaga eh. Lalo na kung yung kotse mo is weekend car mo lang, napakabihira mo lang gamitin. Unlike me talaga na workhorse ko to eh. So, lahat ginagamit ko to, family, bahay, work. So, talagang maraming pagdadaan ng pagsubok tong Civic ko. Pero, dito ako nasulitan kasi yung chin, hindi talaga siya nabasag, no? Naidaan ko siya pero na-atras ko pero hindi siya nabasag. At the same time, nakailang sayad na rin ako. So, ang nakakatuwa lang dito sa chin na to, usually ginagawa ko, pinipaint ko na lang siya ng black. So, ang ginagamit ko na lang na paint sa kanya is usually spray paint, no? So, bahala na kayo kung anong brand ang gusto ninyo. Magaganda rin yung mga samurai talaga. Though, kaya ko naman ginagawa yon is practicality. Kasi white naman yung kotse ko, naka-carbon hood naman ako. So, at the same time, pwede ko i-block yung chin. Kaya binlock ko yung side skirt ko, no? Lahat yon spray paint ko na lang. Kasi ito yung mga prone na nagagasgas. Lalo na sa akin na daily driven, madalas tong tinatamaan o nagagasgas. So, ang ginagawa ko lang tuwing sumasayad, ni-spray paintan ko na lang ulit kung gusto ko siyang i-refresh. Ganun kabilis. Di ba? Lalo na kung may pupuntahan ako event, gusto kong fresh yung bump, yung chin ko. Ayoko naman kasi number one, gasgasin talaga. So, talagang binubugahan ko siya ng nire-refresh ko lang siya at ganun lang kabilis, no? Practicality wise lang. Kasi gusto naman natin lagi malinis yung yung tignan yung chin natin. Do talagang consumable ng mga chin. Pero sa hampas lupa chin, nako, sobrang sulit kasi talagang hindi bumabasag. So papakita ko to sa inyong video ni Taukeal, ni Franklin Lu na hinahampas-hampas yung chin. Ito, check it out. Matibay boss ah. O, di ba? Nakita ninyo?
Sobrang solid. So guys, ito ipapakita ko naman sa inyo, ibang style to. Ito yung chin na pinadala sa akin ni Boss Franklin. Wala na akong picture nung nakatanggal, no, kasi nung pinakabit ko siya sa pinsan ko, nakalimutan yung videohan o picturean nung nakatanggal pa. Pero ito yung picture niya na nakakabit na sa akin. Ito yung RA style chin na gawa ni Frank Motors, no. Sobrang solid nito. So dati kasi nakaspoon ako, galing din sa kanya. Though ang nagkamali lang kasi ako ng tanggal na hindi ko pa pala alam na may tornilyo pa pala doon sa kabila. Hinata ko. No, nung hinata ko, natanggal yung kabitan lang. Pero kaya yun, eto pinadala na ako ni Tatakoy Al Franklin Lu nung RA chin. Pero sobrang solid kasi yung mga style. So may spoon din, kung spoon concept ka, may OEM, may Type R. So nakita nyo kung gaano ka solid yan. So yung spoon chin na yan, yung spoon chin ko, ilang hampas na yan, ilang taon na ang dumaan, nakakabit pa rin. Sobrang nakakabit pa rin. Tapos ilan na yung talagang tinatamaan ko kasi siyempre kadalasan ng mga makikita natin ng mga establishment, di ba, puro pataas yung parking. O minsan sa pinupuntahan namin kapag nagsushoot kami ng dogs sa snappets, pababa ng ganon dun sa studio, malalim. So, laging sumasayad. So, sulit na sulit. So, kahit anong sayad, hindi talaga siya nagmumukhang parang Tapos, konting retouch lang ng spray paint, mukhang bago na naman, no? Sobrang solid. Hindi basta-basta nababasag. Ewan ko lang kung paano nyo mababasag yan kasi nakita nyo naman kung paano hinampas-hampas ni Tao kay Al yung chin, di ba? Hindi mabasag-basag. Paano pa kaya yung sayad-sayad lang? Kaya guys, this is really worth a buck. Sobrang solid nito. Lalo na sa mga nagbi-build pa lang. Kung gusto nyo tumawid, again, this is around 4,500. I don't know if 4,500. Wait, sorry. 5,500. So 5,500, 5,000, nasa ganyan. So, kausapin nyo na lang, i-PM nyo na lang si Boss Franklin, no? Napakabait naman na tao niyan. So, pero sobrang ganda ng chin. Maniwala kayo sa akin. Kung gusto nyo muna mag-start bago kayo mag-carbon o bago kayo pumunta sa mga talagang madiinan na ng mga build o talagang pangdiinan na ng mga pagpalit ng chin, pwedeng ito muna yung practice ground ninyo, no? Pakiramdaman nyo muna yung build ninyo, kung tama ba sa inyo yung spoon, tama ba sa inyo yung OEM, tama ba sa inyo yung Type R. Pwedeng dito muna kayo mag-practice kaysa bumalik agad kayo ng mga original na spoon na talagang sobrang mahal. Di ba? So, at least ito, pwede nyo gamitin araw-araw, tignan nyo kung doon sa daily routine ninyo, kung match ba siya dun sa ginagawa ninyo. Kasi ako, I really advise na lahat tayo gusto natin ng concept. Pero kung daily car mo rin siya, i-base nyo rin kung paano nyo gagamitin. Kasi ang hirap din ng lagay lang tayo ng lagay pero hindi naman tugma dun sa routine natin, no? So kung kanwari yung office natin sobrang taas. Pagdating doon walang ginawa kasi minsan yung mga gawa, katulad ni RA, pag ginanon mo, hindi pa siya sobrang baba. Pag kinabit mo, hindi pa siya sobrang baba dun sa sahig. Pero si spoon, medyo mas makapal siya, no? So, mas prone siya sa sayad. Tapos, hindi ko pa natatry si OEM. Dati may OEM ako pero yung original talaga. Pero I'm sure same fitting lang din naman yun. So, okay din. So, si Type R, hindi ko pa natatry. Pero, based nga kay RA, tsaka kay Spoon, based on my experience, mas malapad si Spoon kaysa kay RA. Ang gusto ko naman kay RA, hindi lahat ng tao naka-RA style na chin, no? Hindi ko lang alam kung nabig sabihin ng RA, pero guys, kung may nakakaalam, please comment down below para medyo malaman natin kung malaman ko talaga kung ano ba talaga si RA. Pero again, natuwa lang ako dito kasi sobrang kakaiba, hindi common, di ba? So kung gusto niyo ganitong klaseng chin RA, punta lang kayo, message lang si Franklin Lu. Again, hampas lupa chin, ha? Kapag sinabi mong hampas lupa chin, please, wag niyong i-misquote. Hindi namin hindi ko minamaliit yung chin ninyo at sinasabi ko pang hampas lupa, pero hampas lupa chin literal kasi hinahampas talaga sa lupa at kahit ihampas mo sa lupa, di basta-basta masisira, no? Again, once again, thank you for watching Manila Hype Life and sobrang solid nito. Bagay, PM nyo lang si Boss Franklin Lu at hanapin niyo yung hampas lupa chin. Maniwala kayo, sulit na sulit kayo. So again, once again, thank you for watching Manila Hype Life. Ang dami kong again na sinabi and always remember, drive it right.